agad silang nagkukonklusyon na mayroong kasalanan ng isang tao kapag punong-puno siya ng pagsubok, problema, suliranin, mga kalamidad, mga kasawian sa buhay, may problema sa anak, may problema sa negosyo, hindi sumasagana, naghihirap, patong-patong ang mga problema sa buhay. Continue. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na sabi ng mga nag-report, nag-ulat sa ating Panginoon na may mga ipinapatay si Pilato na ilang mga Galileo. At ang senaryo ng mga panahon na yun, pagkakataong yun, sila ay naghahandog sa Diyos. Alam naman natin na ang mga Hudyo ay meron po silang, kumbaga ay paniniwala at pinaniniwalaan. Medyo malakas po ang ulan, hindi ko lamang po alam kung dinig po ninyo yung patak ng ulan. Sa mga Hudyo po kasi, kapag ang isang tao ay sumasagana, yumayaman, umaasenso sa buhay, walang sakit, walang karamdaman, agad-agad silang tumatalon sa isang conclusion. Kaya yan pinagyaman, kaya yan pinasasagana, kaya wala yung karamdaman, kasi mga pinagpalayan at mabubuting tao. Yun agad yung kanilang conclusion. Bumabase sila sa nangyayari at nagaganap sa isang tao at pagkatapos sasabihin nilang, ito siya. Kaya kapag nagiging maganda ang takbo ng buhay ng isang tao, agad-agad nilang sinasabi na mabuting tao kasi yan. Kaya yan ay sumasagana, yumayaman, maraming ani, dumadami ang kanilang mga alagang mga hayupan, kasi mababait na tao yan, mabubuting tao yan. Kaya ang tawag agad nila ay blessed, pinagpala. Ngunit, kapag ang isang tao naman ay dumaranas ng tinatawag na kasawian, sawing palad, pagsubok, problema, sunod-sunod ang dagok ng pagsubok sa buhay, kagaya ng nangyari kay Job, na sinasabing ang kanyang mga anak ay sa isang iglap, nasalanta ng kalamidad at namatay lahat. Ang kanyang mga lupain, ang kanyang mga negosyo at pinagkakitaan, ang kanyang mga alagang hayupan, sinalanta, di ba? Hindi lang yun, pati ang kanyang katawan ay nagkaroon ng kanser sa balat. At sabi ng kanyang mga kaibigan, kaya mo nararanasan niya kasi makasalanan ka, may nagawa kang paglabag sa Diyos, nagkasala ka sa Diyos. Yun yung agad na conclusion nila. Bumabase ang mga Israelita o ang mga Hudyo sa nagaganap sa isang tao kung ang taong ito'y makasalanan o hindi. Kaya kapag ang isang tao ay dumaranas sa mga dilubyo, pagsubok, problema sa buhay, agad-agad nilang sinasabing, makasalanan ka, may kasalanan ka, humingi ka ng tawad, pagsisihan mo ang iyong pagkakamali, nagkasala ka sa Diyos. Yun agad yung kanilang sinasabi. Yun agad yung kanilang ipinapahayag. Agad silang nagkukonklusyon na mayroong kasalanan ng isang tao kapag punong-puno siya ng pagsubok, problema, suliranin, mga kalamidad, mga kasawian sa buhay, may problema sa anak, may problema sa negosyo, hindi sumasagana, naghihirap, patong-patong ang mga problema sa buhay. Agad nilang sinasabi na makasalanan ka. May kasalanan yan. Kaya nangyayari sa kanya yan kasi marami ang kasalanan. Hindi man natin alam pero hindi nalilingid sa Diyos. O, diba? Thank you, God, for everything.